Okay, pag-usapan naman natin yung venue ng barangay proceedings. Saang barangay ba dapat dalhin or isampa yung reklamo sa barangay? Okay, meron tayong 5 senaryo, no? Sa unang senaryo, kung ang complainant at ang respondent ay nakatira sa isang barangay, dadalhin nila yung kanilang reklamo sa kanilang barangay. Okay? Yung pangalawang senaryo, kung ang complainant at ang respondent ay nakatira sa magkaibang barangay, dadalhin ni complainant yung kanyang reklamo sa barangay kung nasaan yung ating respondent, kung saan nakatira or aktual na residente or aktual na naninirahan ang ating respondent. Subalit kung meron siyang maraming respondent, halimbawa 2 o 3 respondent, ay mamimili siya dun sa mga barangay. Halimbawa na lang kung si complainant ay nakatira sa barangay A at meron siyang respondent na nakatira sa barangay B at C at D, ay mamimili siya kung saang barangay niya dadalhin yung kanyang reklamo, kung sa barangay B, C, or D. Yun yung kanilang magiging venue at doon ipoproseso yung kanilang reklamo. Yung ating pangatlong senaryo, kung ang pinag-uusapan o ang pinag-aawayan ay isang real property, kailangang dalhin yung reklamo sa barangay kung nasaan yung real property or kung nasaan yung pinakamalaking portion ng nasabing real property. Halimbawa na lang, si complainant ay nakatira sa barangay A at si respondent ay nakatira sa barangay B. Subalit ang real property na kanilang pag-uusapan ay nasa barangay A, ay sa barangay A niya pa din dadalhin yung kanyang reklamo. Okay, yung ating pang-apat na senaryo, kung ang complainant at ang respondent ay nakatira sa magkaibang munisipalidad, ay hindi na sila sakop ng katarungang pambarangay, pwede na nilang idirekta yung kanilang kaso sa korte. Unless yung kanilang municipality at yung kanilang barangay ay magkatabi, pwede nilang piliin or hilingin na iproseso pa din yung kanilang kaso sa barangay kung saan nakatira yung respondent, kung magkatabi yung kanilang barangay. Okay, yung isa pa nating senaryo, kung ang pangyayari ay naganap sa loob ng pinagtatrabahuhang lugar o sa loob ng isang paaralan, kung saan nagtatrabaho o nag-aaral ang dalawang involved, ang reklamo ay dadalhin sa barangay na nakakasakop ng nasabing institusyon or sa barangay na nakakasakop ng lugar na pinagtatrabahuhan o pinag-aaralan ng dalawang involved. Okay, so yun yung mga venue ng ating barangay proceedings. Kung gusto nyong mapanood yung buong video patungkol sa proseso ng reklamo sa barangay, ay ilalagay ko yung link sa ating description. Salamat.